Makabansa ba ang leader mo? Alam mo, pinagpala tayo ng Diyos na nilagay niya tayo sa isang malaya at demokratikong bansa. Isipin mo kung nasa bansa tayo na nasa ilalim ng isang diktador na nagdiyos-diyosan. Wala tayong kalayaan, lalo na ang kalayaang mag-isip. O lalo na siguro kung isang fragile state tayo, kung saan halos wala ng institusyon ng gobyerno ang tumatakbo at halos gibana ang lipunan. Wala tayong kinabukasang hinaharap, walang pag-asa. Kaya salamat sa Diyos na dito tayo pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi perpekto ang Pilipinas. Maraming kahinaan ng mga institusyon ng ating bansa. Malayo pa tayo kung ikukumpara sa mga institusyon ng bansang Singapore, Japan at South Korea. Kaya napakahalaga na ang mga leaders at lingkod bayan natin ay tunay na makabansa at handang patatagin ang mga institusyon nito. Dapat tanungin natin, tapat ba sila sa konstitusyon? Tandaan natin, ito ang sagradong pakikipagtipan natin bilang sambayan ng Pilipino. Tinataguyod ba nila ang mga institusyon ng demokrasya? Pinapatatag ba nila ang institusyon ng hustisya? Pinagtatanggol ba nila ang soberanya ng Pilipinas? Handa ba silang ipaglaban ang teritoryo ng ating bansa, sa lupa at sa dagat? Naglilingkod ba sila ng tapat sa bansa? O inuuna nila ang interes ng kanilang pamilya? Kailangan natin ng mga lingkod bayan na may tunay na pagmamahal sa bansa. Pagpapalain tayo ng Diyos kung aayon sa kanyang kalooban ang mga namumuno ng bansa. Ang sabi nga sa Psalm 33 verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage." Hingin natin ang pagpapala ng Diyos. Hanapin natin ang lingkod bayan na tunay na makabansa. Piliin ang tama, gawin ang tama, para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.